Kita-kits tayo dun sa ating range para sa test firing. Good morning everyone! And another day, another unboxing tayo. Another day, another release ulit para sa ating VIP client. And bigay tayo ng konting features ang ating newest pistol. Ang ating Staccato P4 HD. Ayan. So, actually, bago lang to sa market, no? I think January 2025, nung sa SHOT Show, kita ko na to doon. So, ngayon dumating na dito sa Pilipinas. Of course, hindi lang pistol yung binili niya. So, kasama ng unboxing natin, meron din itong mga accessories na pina-install sa atin. And, of course, nagpagawa siya ng special Kydex holster for this pistol. Are you ready? Of course, everybody's ready. Stand by na. Stand by! So, okay. What's inside the Staccato 2011 pistol? Of course, ito yung bag nila. So, si Staccato, laging pistol bag yung binibigay nilang kasama talaga sa mga pistol nila. And here, dito sa harapan, meron ditong patch na nakalagay Staccato HD. Ayan, nice. So, alam ko, dalawang klase ng Staccato HD. We have the P4 and the P4.5. So, we will tackle about HD P4. So, ito yung i-unbox natin. What's inside the Staccato HD P4 is, tadan, tignan natin. Of course, let's start with the front zipper. Meron siyang kasamang 2 pieces na magazine, 17 rounder capacity. Ayan, flat base pad lang siya. So siguro if you want to have the extended pad, may nabibili naman pero wala pang available dito sa Pilipinas, no? Yung magazine pala na ginagamit ni Staccato is Mec-Gar brand. Ayan. So si Mec-Gar, caliber 9mm, 17 rounder capacity siya. So 2 piraso yung kasama. And also to add sa ating feature ng Staccato P4 HD, ang galing kasi 2011 platform siya, pero pwede ang magazine ng Glock sa kanya. So ang galing ha. Si Brother Israel talaga, magaling talaga to eh. Mahilig siguro to magbasa sa Google ng mga specs. Ako kung ano lang yung visible, tapos minsan tinatanong ko sa kanya, bro, ano ba to? Ano bang mga features nito? Ganyan. Ni-enlighten ako ni Brother sa mga features ng mga bagong barrel, ano yung mga latest. Or on mga features ng barrel, magaling siya doon. So ako, 0-0 lang tayo. Kasama na safety plug. Okay. And the warning signs. So ayan yung sa harapan. It also comes with na tinest fire na to sa USA bago ipadala dito sa Pilipinas. So ayan yung sample na target. And meron din ditong ammo used. So ginamit nila is Staccato Match 125 HAP. Okay. Ito naman sa mga inclusions. Ayan. And this one. Ayan. Lock. So meron na rin siyang kasamang mga tools, mga Allen wrench. And syempre, hindi po mawawala ang ating Staccato Owner's Manual. Ayan. Uy! Favorite ng lahat, sticker! And of course, syempre, read before you shoot. Activate your lifetime warranty with Staccato. Ayan. So meron silang lifetime warranty and customer support. So, yan, basahin na lang natin. And we can scan the QR code. Also, the Staccato ammunition. Ayan. Pag wala kang ginagawa, pwede mo siyang basa-basahin. Ano? Siyempre, yung iba hindi naman nagbabasa nito, pero basahin natin para meron tayong dagdag knowledge about it. Last but not the least, siyempre, ang laman ng ating i-unbox is the Staccato P4 HD. Ayan. Ang gwapo naman ito. Staccato P4 HD. So, clear? Okay. Ito na, konting discussions lang tayo about the Staccato P4 HD. Since it's the newest 2011 pistol na ginawa ni Staccato, medyo binago niya to ha. Mga common 2011 pistol, medyo may bago siya dito. Ako rin, kahit ako medyo nagulat ako, medyo nahirapan nga ako paano mag-disassemble netong Staccato P4 HD. Okay, let's start with the slide. Okay, ang number 1 na nakita ko ang difference nito sa mga 2011 pistols is yung sight niya nandito. Ang galing oh. Ayan yung sight niya. Yung front and rear sight niya nandyan. So ano bang tawag dyan? Parang hindi na front and rear sight yan eh. Parang front and mid sight na lang siya, no? So it will co-witness with the dot. Kasi the usual ito talaga sa rear. Yung rear sight, of course. Rear sight nga eh.
Ngayon, this light is optic ready. Ayan na. Optic ready na siya. And yung front and rear sight niya, it's blackout. Ayan yung nakalagay dun sa specs niya, no? Blackout na, so wala na yung mga fiber optic na nakalagay dito. Ganda nung slide. Kakaiba yung design niya ngayon kasi it will always co-witness with the red dot na compatible. Pero question, syempre, kailangan pa rin po lagyan ng optic plate dito para makapag-mount tayo ng red dot. So, okay lang din sa akin ng optic plate since parang kinat na nila to ng pinakamababa na cut. Para pag nilagay yung plate and yung red dot, hindi siya aangat. It will always co-witness with the front and rear sight niya. Front and mid sight na to. Mid sight na, sa gitna eh. So, remove lang yan. Yan yung nakikita ko sa kanya. We have the stainless steel barrel. Okay, dalawang option nga pala si Staccato. Pagka pumipili ka sa kanya, meron silang mga package eh. So, etong nakuha natin is the stainless steel na barrel. Meron din silang tinatawag nung DLC barrel. So, it's DLC meaning diamond-like coating. So, yun yung pinagkaiba niya. So, this Staccato HDB4 is also a caliber 9mm pistol. Ayan. So, mid-size siya. Ayan yung nakita ko sa kanya. And 4 inches bull barrel pistol. Yan, pakita ko lang sa camera kung gaano kaganda yung pagka-bull barrel ng Staccato HDP4. Ayan, as you can see, walang gap in between. Ayan o. So, bilog na bilog. Ang ganda ng pagkakagawa nila ng barrel. Okay. Ayan. And next to it is the dual ambi slide stop. Ayan, ang galing ah. So, bago to, for me bago to. Sa mga 2011 pistol, walang nakagawa nito pa. Na nakita ko, except Staccato. Itong Staccato P4 HD na to, dual ambi slide stop na siya. So, meaning left and right meron siya. Kaya ako medyo nagtaka, paano ba to i-disassemble? So, syempre, YouTube University, thank you. Nakita ko paano siya i-disassemble. Okay. So, of course, ambi safety. Ambi pa rin yung safety niya. Yung hammer as is pa rin. Yung beaver tail niya, as you can see. Ayan na, sobrang smooth na nung likod nito. Plain na siya. Okay? And interchangeable mag release button. So, pwedeng left and pwedeng right. Pwede nating ilipat. And it also weighs 0.9 kilos. So, wala pa 1 kilo yung baril na to. Ayan. So, it's a steel frame. Ganun pa rin. May Picatinny railing dito. Yung trigger pull niya is 4 pounds. Trigger pull. So, as you can see, nung nakita ko and na-feel ko naman yung trigger niya, smooth. Walang sabit. Like, yan. So, pag press mo yan, and then pull, wala nang ibang gapang. So, good for me. Okay din to. So, madalas kinikerry natin yung mga baril, kaya medyo heavier ang trigger pull. No? We have the 4140 steel frame. Ayan yung frame niya. So, ang galing din ng Staccato HD. Kasi, left and right, as you can see, walang serial number. Hindi visible. Hinanap ko rin to kagabi eh. Yun, ang galing. Kasi nasa ilalim lang yung serial number. Pwede na natin para ipakita sa video na to. So, sinabi ko lang na ang serial number and marking ng Staccato is nasa ilalim and malapit dito sa trigger guard area. So, it's aluminum curved trigger also. Ayan, dagdag ko lang. So, that's it for the Staccato P4 HD pistol. Ang gagawin na natin today is install na natin yung mga accessories kasi excited akong i-test fire itong Staccato P4 HD since bago lang to sa Philippine market. So, ready na ba kayo? Of course, ako rin. Excited ako iputok to. Yung mga bagong baril kasi, gustong-gusto ko yan itinitest fire. Gusto ko i-feel kasi nararamdaman ko siya eh. Nararamdaman ko yung recoil niya. In the back of my mind, nako-compare ko siya sa anong pistol ang pwede. Kumbaga, worth it ba to para sa presyong to? 6 digits na presyo na to? Ano bang pwedeng lumevel dito na hindi ganun kamahal, pero same ang recoil system? So, ayun, parang iniisip ko yun. Kaya gustong-gusto ko lagi nag-test fire ng firearm na bago. Lalo na yung mga latest model. Kasi,
parang usually ina-upgrade nila to from time to time, kaya sila naglalabas ng mga newest model ng Staccato. Pero in fairness kay Staccato, latest ang mga features niya, yung design niya, maganda yung mga design niya. Yun lang, syempre medyo Staccato is somehow pricey, no? May presyo talaga sila. Ayan. Lalo na sa US, alam ko medyo mahirap kumuha or mag-avail ng Staccato pistol kasi very limited din ang supply nila. So, ayun, luckily, nagkameron tayo dito sa Philippines ng Staccato P4 HD. So, are you ready? Ako ready na. Ready na akong i-install yung red dot and flashlight ni client. And, of course, zeroing and test firing ng ating Staccato P4 HD. Ayan, so, gagamitan ko ng full metal to kasi nakakaya kay sir, baka madumihan yung barrel. Full metal lang ipang test fire natin. Tingnan natin. So, samahan niyo ako? Alright, let's go! Alright, and we're back. Ayan, so yung Staccato P4 HD natin. Ilalagay na natin yung requested and ordered accessories ng ating client. Let's start with Staccato HD, Trigicon SRO and RMR HD optic plate. Ayan, syempre, hindi mawawala ang napili ni client natin na Trigicon RMR HD. Ayan, kung makikita nyo. Ang galing parang may curve siya sa harap Ayan yung bagong Trigicon RMR HD. Medyo wala pa to sa market, pero dito meron na tayo sa Shooters Depot. And last but not the least is the Surefire X300U-A. I have to call my brother kasi siya na yung mag-i-install neto for me. Gag-guide ko na lang siya. Hello guys! Ay, sali ka sa vlog ko. Sige bro, bago tayo mag-start, chamber clear. Thank you, brother. Pakisuyo muna. Actually, sir, mabilis lang to gagawin. Tool screw lang ang tatanggalin natin using the tools na kasama po dito sa ating package ng Staccato HD. Yan. Na, Galing. Ang nipis ng optic plate nito, no? Kaya pala, iba po yung optic plate ng Staccato HD compared sa mga Staccato CS, P, and XL. NXL, XC. Iba-iba, no? Kasi parang makapal yun Doso ng gamit dun Proprietary optic plate lang siya. Made by Staccato mismo. Yan, Staccato talaga may gawa nito. So, okay to. Nice, okay. Gagamitin nating screw is yung from Trigicon mismo. Na screw, provided nila, di ba? Provided nila yung mas mahaba. Okay. So pag magkakabit pala tayo ng optic plate for the Staccato HD P4, rekta na yung screws sa optic plate and sa mismong slide. Oh, isahan na. Yes. Maangas. Ma'am, sir. Buksan na natin tong Surefire flashlight. Habang ginagawa ni bro pagkakabit. So easy lang talaga, no? As in, parang 1, 2, 3 lang. DIY lang, sir. Ayan. Kailangan lang lagi magbabasa at mag-iingat every time na mag-i-screw, no? Make sure lang na tama yung pag-i-screw nyo. Para yun. Okay. So, yung Surefire flashlight natin, bro, paki-install muna yung ating battery. Yes, sir. Testing muna natin. Oh, yun Okay. So, this X300U flashlight has 1,000 lumens. Okay. And ang running time niya is 1.25 hours. Ay, ang galing. Ganun lang. Ganun lang ka-basic. Wow. Right. Okay. Okay, nice. Very nice. And that's it. Napakabilis. Parang wala pang 5 minutes ang pag-install natin dito, brother. Nice. Thank you. Alright. Here's our finished product of our Staccato P4 HD installed with our Trigicon RMR HD and our Surefire flashlight X300U or Ultra. Yan. So, paano ba yan? Kailangan na natin ito i-zero. Siyempre, dun tayo sa GP Blender Shooting Range. Kaya samahan niyo ako kasi excited na ako i-test fire ito. Siyempre, pag zinero mo, test firing na rin yan. Ang gagawin ko dito na zeroing, taas lang siya ng front and rear sight.
Ang tawag ko nga dito bro, mid-sight. Kasi sa gitna eh. Front, rear. Ito, mid. Di ba mid-sight na to? So, para kahit mawala yung dot or nawala yung biglaan yung dot, still siya, sa iron sights niya. So, okay. Okay naman, everything's working. Ang ating flashlight working. Okay. Good. Nice. Right. Alright, this is it. And test fire, Staccato P4 HD. Oh, ganda. Babala ng konti, adjust lang natin. Yun! Smooth na smooth. Ganda. Alright. So, flawless Staccato P4 HD. Suabe. Suabe recoil. Ganda. Okay siya for me. So, punasan muna natin. Akay-akay, sir. Okay, guys. So, natapos na natin ma-zero yung pistol ni sir. Red dot niya naka-zero na. So, yung front and rear sight niya, kung nasaan yun, align, dead center, yung dot natin nakaangat. Nasa taas siya. So, if ever mawala yung dot, yun pa rin nasusundin natin yung kanyang front and rear sight. The Staccato P4 HD is good to go. Naka-zero na, sir. Lilinisin na lang natin to and ilalak na lang natin tong flashlight mo. Yun, magana siya. Wow! Thank you very much, sir. And thank you very much for trusting Shooters Depot. Ayan, ang sarap iputok ng Staccato P4. Sana all! Thank you everyone and don't forget to subscribe sa ating YouTube channel para mas ganahan pa tayo gumawa ng video natin. Alright, thank you very much and God bless us all. Bye-bye!